Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli ko pong ulitin mga kaibigan, upang inyo pong lubos na matandaan, sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag mga kaibigan, maliwanag pa sa sikat ng araw na nais nating Amang nasa langit na tayo po'y maligtas o magtamo ng buhay na walang hanggan. Ito yung ating Ama, di ba, na tinatawagan araw-araw pag tayo nanalangin. Ama, gabayan mo po ako sa aking pag-aaral. Ama, ingatan mo po ako sa aking pagbibiyahe. Ama, pagpalain mo po ang aking mga anak. Pagpalain mo aking pamilya. Ama, bigyan mo po ako ng trabaho. Ama, pagtapusin mo po ako sa aking pag-aaral. Di ba po ba siya yung Ama natin na laging na dinadasalan araw-araw? Siya rin po yung Ama rito na tinutukoy na nasa langit na nais na tayo po'y maligtas. Bakit? Dahil mismong alam ng Diyos ng ating buhay sa lupa, mga kabataan, ay pansamantala lamang. Kahit gaano ka kabata ngayon, tatanda ka rin. Kukulubot ang iyong mga balat at magbabalik rin po tayo sa alabog, yabang galing po tayo sa alabog mga kaibigan. Kaya napakatalino, napakainam at napakabuti na gumawa po tayo ng paraan upang tayo po'y maligtas. At itong kaligtasan ito ay magmumula po sa ating Diyos Ama na nasa langit, na ayon dito na nagmamahal po sa atin. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Mga kabataan, mahal po tayo ng Diyos na ating Amang nasa langit. Nais kanyang makapiling sa kanyang kaharian balang araw. Ikaw, nais mo ba siyang makapiling sa langit balang araw? Kapag-isipan mong mabuti ito, kaibigan, sapagkat mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kung paano nating nais na makasama ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga anak, lalong-lalo na po ang ating Ama na lumikha sa atin. Nais niya tayo po'y makapiling, makasama sa kanyang kaharian balang araw po. So papaano po ito niya ginawa? Papaano niya po ginawa na tayo po'y magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan? Ayon po rito, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino po ang tinutukoy dito na kaisa-isang anak ng Ama na ibinigay niya para tayo po'y magtamo ng kaligtasan? Narinig niyo na po ang pangalang ito. Sino po ito? Tama po, si Jesucristo. Jesus Christ, the Savior of the world, our King, our Lord. Siya po ang anak ng Diyos na buhay. Siya po ang pinadala ng Ama upang tayo po'y maligtas mga kaibigan. At alam ko po, hindi ito nalilingit sa inyong kaalaman na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nagkatawang tao po. Opo, isinilang siya bilang sanggol. Naging taong tulad po natin. Nagating nandun na po sa langit sa pasimula pa, kasama siya ng Diyos at siya po'y Diyos. Ngunit pinili niya po na maging tao upang tayo po'y maligtas lamang mula sa ating mga kasalanan, nang sa gayon tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit po si Jesucristo ang magiging daan upang tayo po'y magkamit ng buhay na walang hanggan mga kaibigan? Sapagkat si Jesucristo lamang po, ito po ang inyong tatandaan, si Jesucristo lamang po ang nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin. Meron po bang namatay para sa inyo? Kahit ang kaibigan nyo, kahit mga kamag-anak nyo, magdadalawang isip dyan na mamatay para sa inyo. Di po ba? Pero si Jesucristo nagboluntaryo, hindi napilitan, rusa siyang bumaba. Ibinubad niya ang pagiging Diyos at siya po'y tumungtong dito sa lupa upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. At bilang simple ang kanyang ginawa, siya po'y naghirap, siya po'y binugbog, pinagduduraan ng kanyang muka, inagupit ang kanyang likod, tinurunan siya ng mahabang tinik, sinibat ang kanyang tagiliran, pinako ang kanyang mga kamay at paatinis nato ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo po'y maligtas lamang mga kaibigan, upang tayo po'y magtamo ng buhay na walang hanggan.
So bakit po kailangan gawin ito ng Panginoon ang mga bagay na yon? Bakit kailangan pa siyang bumaba at maghirap para po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Sapagkat sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, lahat po tayo ay makasalanan. Opo, aminado po tayo dyan. Lahat po tayo ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala at di nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi tayo papasok sa buhay na walang hanggan dahil tayo po'y marurumi, tayo po'y mahalay, tayo po'y masasama, puno tayo ng kasinungalingan. Sinasabi sa Biblia, mga alipin po tayo ng kasalanan. At di po natin kayang idinayan dahil kilala nyo po ang iyong sarili sa puso, sa isip, sa salita, sa gawa. Tayo po'y araw-araw na nagkakasala. Meron ngayon tatay tahimik, meron ngang di makabasag pinggan, mukhang santo at santa, pero pa nagsasabi hindi raw sila nakaagrabyado ng tao, hindi raw sila nakakalimot sa Diyos, pero punong-puno ng kasalanan ng kanilang buhay. Paano makakapasok ang tao sa buhay na walang hanggan kung ganyan ang kalagayan? Pwede ba siyang makasama ng Diyos na banal doon sa kaharian niya? Hindi po pwede. Kaya kailangan na si Jesucristo ay mag-alay ng kanyang buhay, bayaran ang ating mga kasalanan nang sa ganon tayo po'y mahugasan, malinis, mapatawad sa lahat ng ating karumihan nang sa gayon tayo po'y papasok ng langit dahil binugasan na tayo, nilinis na tayo ng kamatayan, ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Ulit may mga grupo pa rin na nagsasabing di raw